Napatingin to sa kanya, napangiti. Nag-iwas siya ng tingin. Kunwari nilibot ang mata sa itaas. Manaka-naka siyang sumulyap dito. Bakit? Nagagapuhan ka sa akin, no? Di, no? Aminin mo na kasi. Mas gwapo sa'yo si Richmond. Napasimangot ang lalaki sa sinabi niya. Magiging okay din yan mamaya. Magbibihis muna ako. Pumasok na to sa loob ng kwarto nito. Bobo? Bobo ka, Atalia. Anong sinasabi mo? Sinabunutan niya ang sarili. Sana sinabi mo, oo, gwapo ka, ganun. Napakasyunga mo talaga. Anong ginagawa mo? Nangunot ang loo ng lalaki habang nakatingin sa kanya. Wala naman. Bakit? Alanganin ang ngiting ibinigay niya rito. Yayayain sana kita mamayang gabi para mag-dinner. Nakatingin lamang to sa kanya. Oh yeah. I mean, yes. Nakangiti niyang sagot dito. Okay ka lang ba? Oo na, sige na. Magbihis ka na. Maghahain na ako. Nakangiti niyang utos dito. Napakamat na lang ang lalaki sa ulo. Sa kabubulong-bulong na sinara ang pinto ng kwarto. Magandang pinuntahan nilang lugar. Mamahaling restaurant iyon. May mga naka-nightgown at formal dresses ang pumapasok doon. Narula siya sa dami ng mga sikat na personalidad na nakikita niya. May singer, artista at mga YouTuber vloggers ang naroon. Inalalayan siya ni Rafael na pumasok sa loob. Didikit-dikit ang mga lamesa doon, magkakalayo ito. Siguro para magka-privacy ang mga kumakain doon. Sir Rafael Austria, isang lalaki ang bumati sa kanila. Mas konti ng tao sa lugar na yon. Mga 10 lamesa na talaga nga namang malalayo ang pagitan. Nahagip ng mata niya ang isang babaeng kumakaway, si Clarice. Anong ginagawa niya dito? Let's go. Binitawan na siya ni Rafael at dumiretso na ito kay Clarice. Nakipagbeso pa ito sa babae. Naiwan siya ni Rafael na nakatayo lang. Pinuntahan siya ni Clarice. Hi, Atalia. Nakipagbeso pa ang plastic na to sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Napatingin siya sa wrist nito na may benda. Hindi ba nasabi sa'yo ni Rafael? It's a double date. Nakangiti nitong sabi sa kanya. Richmond. Nanatili siyang nakatayo. Nakatingin lang siya kay Rafael na blankong ekspresyon. Nilapitan siya ni Rafael. Okay ka lang ba? Bakit hindi mo man lang sinabi na ganito ang setup? Bulong niya sa lalaki. Sabi mo kasi gwapo si Richmond, kaya inaya ko na lang sila. Nakakaya naman kung wala akong kapartner, hindi ba? Di puta ka, Atalia. Napakabobo mo talaga. Naalala na naman niya ang katangahan niya. Hi, Atalia. Bati ni Richmond sa kanya. Hi. Mahina niyang bati dito. Oh shoot, I forgot something. Nagmamadali tong lumabas ng restaurant. Pagbalik nito, may bouquet of rose dito at saka iniabot sa kanya. Thank you. Nakangiti niyang sabi sa lalaki, saka hinalikan ito sa pisngi. Napansin niya na ang maitim na titig ni Rafael sa kanila ni Richmond. Nakaramdam siya ng kilig sa puso na makitang tinanggap ni Atalia ang rosas. Hinalikan si Richmond. Nakangiti at masayang nauna sa lamesa. Baby, tara na. Untag ni Clarice sa kanyang iniisip. Malalim atang iniisip mo. Hindi kasi kita nadala ng bulaklak pagdadahilan niya. Okay lang yun, ano ka ba? Wala namang problema sa akin Halika na, sunod na tayo sa kanila. Inalalayan niyang maupo si Atalia. Masaya naman nag-uusap sina Atalia at Richmond. May lumapit na waiter sa kanila. Si Clarice nang nag-take ng orders. Nakatingin lang siya sa nasa harapan niya na nag-uusap. Masaya amang ito. Panay ang hampas ni Atalia sa braso ni Richmond. May bulungan bang nagaganap? Siya naman ay matamang nakatingin lamang sa mga ito. Honey, anong drinks ang gusto mo? Malambing na tanong ni Clarice sa kanya. Ayaw niya na sana itong sagutin, ngunit sadyang makulit lamang ang babae. Honey, lamang na lang. How about you two, lovebirds? Tanong nito sa dalawa. What do you want, Atalia? Tanong ni Richmond sa asawa niya. Anything, kung ano ang gusto mo. Malambing na sagot nito. Iced tea with lemon, honey, and sugar. Wika ni Richmond at binili ka ng pakikipagkwentuhan kay Atalia. Malapit nang sumabog ang ulo niya. Nagkamali ata siyang yayain ng mga to para makasama nila ngayong gabi. Honey, kailan ka dadalaw sa bahay? Tanong ni Clarice sa kanya. Busy pa kasi ako ngayon Tsaka pangit tingnan kung pupuntahan kita sa bahay ninyo. Matagal na kasi tayo hindi naglalaro, hindi ba?
Hindi ko na kasi naaasikaso ng maayos ang negosyo namin. Alam mo naman, ako na ang gumagawa ng lahat. Buti nga tinutulungan ako ni Atalia. Pwede naman kitang tulungan, hindi ba? Paano? May alam ka ba sa gantong negosyo? Natameme na lamang si Clarice. Nagulat ata na tatanungin siya ng ganon. Umiinit na ang ulo niya. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang init ng ulong nararamdaman niya. Napansin siya ni Atalia na namumula. Agad ito na tumayo at humingi ng tubig sa waiter. Okay ka lang ba? Tanong nitong nag-aalala. Ano ka ba naman, Clarice? Hindi mo ba nakikita ang nangyayari kay Rafael? Waiter, tubig! Agad dumating ang waiter na may dalang malamig na tubig. Kumuha ng panyo si Atalia at saka binasa ng tubig na galing sa pitcher. Nilagay nito sa kanyang batok pataas sa ulo ang basang panyo. Nahihilo siya. Yon ang nararamdaman niya ngayon. Pinalibutan na siya ng 3 kasama niya at maya-maya may lumapit sa kanila. Isa itong nurse na kumakain lang din doon. May dala din tong pang-BP. Mataas pong BP ninyo, sir. Mabuti po siguro. Uminom muna kayo ng pure pineapple juice. Suhestyon ito. Nagmamadaling umalis si Richmond at pagbalik nito, may dala na tong isang basang pineapple juice. Dali-daling kinuha ni Atalia ang baso at inalayan siyang uminom. Hinawakan naman ni Richmond ang panyo at saka patuloy siyang pinupunasan. Okay ka lang ba, Rafael? Tanong nito. Hindi ako okay. Hayop ka? Sigaw ng kanyang isipan. Tinanguan lamang niya ito. Pagkalipas ng 10 minuto, tiningnan ulit ito ng nurse. Wala namang ibang nangyari sa kanya. Medyo bumaba na po ang BP ni sir. Kailangan po siguro niyang umuwi at makapagpahinga. Wika ng nurse. Uuwi na muna kami. Paalam ng asawa niya sa mga kasama. Teka, saan mo siya iuuwi? Tanong ni Clarice. Sa bahay namin. Bakit? Asawa ko siya, hindi ba? Pero, paano kami? Clarice, uuwi na muna kami. Paalam niya sa babae. Sa mansyon tayo umuwi, Atalia. Wala naman tayong bukas eh. Ihahatid ko na kayo. Inalalayan siya ni Richmond. Mabait naman talaga ang taong to. Kung di lang nag-iba ang damdaman niya kay Atalia, ito talaga ang bubuyuin niya. Sumakay siya sa passenger seat. Si Atalia ang magdadrive. Pasensya na kayo at nasira ang date nating 4. Baka pagod lang si Rafael. At kaya ganito. Sige, aalis na kami. Sumakay na si Atalia sa driver's seat. Pasensya ka na ha, sabi niya rito. Bakit naman? Di na siya nilingon pa nito. Kasi nasira ang gaban ninyo ng dahil sa akin? Ano ka ba? Mas mahalagang health mo para sa akin. Saka marami pa namang pagkakataon, hindi ba? Sumandal na lamang siya. Medyo nagiging maayos na ang kanyang pakiramdam. Kamusta na ang pakiramdam mo ngayon? Medyo okay na. Baka kailangan mo ng fresh air. Namimiss ko na rin sina Papa. Di sila masyado napunta sa opisina, no? Ewan ko nga ba. Baka magpapakasal na sila ni Tita Claudia. Si Richmond ba talaga mas gwapo sa akin? Wala sa sariling tanong niya. Bakit? Wala naman. Para kasing masyadong childish ang datingan ng tanong mo eh. Sa bagay, matanda na ako para sa ganito. Pero ikaw, ha? Anong ako? Mas gwapo ka kay Richmond. Saka itong umiti at sinulyapan siya saglit. Pinigilan niya ang sariling kiligin. Napatingin lang siya sa bintana at tinago ang ngiting sumisilay sa kanyang mga labi. Napansin niyang nakatulog na ang asawa niya. May konting traffic, kaya't naisipan niya muna mag-drive-thru sa Starbucks ng kape. Baka antukin siya. Malayo-layo pa ang mansyon sa lugar kung saan sana sila kakain. Inayos muna niya ang pwesto nito at tinawagan niya si Elena. Mommy, pauwi po kami dyan. Kailangan po siguro ng doktor ni Rafael kasi po na-high blood siya kanina. Opo, yes po. Baka po may inoming gamot eh. Mga 30 minutes pa po. Sana malas ang traffic. Baka paabutin kami na matagal kapag ganito. Hindi pa po. Okay po. Thank you po, Mommy. At binaba niya na ang tawag sa biyanan. Mabuting alam nito kung ano nangyayari sa anak nila. Mabutit wala naman silang pasok kinabukasan. Tunog naman ang tunog ang cellphone ni Rafael. Nasa bulsa ng coat ng lalaki. Kinuha niya si Clarice. Hindi niya sinagot. Binaba na lang at saka pinatay. Baka kung ano na naman ang sinabi ng babae yun kay Rafael, kaya to biglang na high blood. Mabilis na ang usad ng mga sasakyan kaya't madali nilang narating ang bahay. Bumuka sa malaking gate, saka niya ay pinasok ang sasakyan. Magandang gabi po, senyorita. Nasaan si na mommy? Tanong niya kay Judith. Iha! Bumuka sa malaking pintuhan ng bahay at niluwa ang kanyang mga biyanan. Mommy, Daddy!
Nasaan si Rafael? Tanong ni Luis. Gigisingin ko pa lang po. Nandiyan na si Doc Vasquez. Nasaan po sina Lolo? Hindi ba nagpaalam sa inyo? Pumuntang Baguio, kasama ng papa mo at si Claudia? Si Malena po. Nasa Singapore, doon pinag-OJT ng lolo mo. Bumaba na si Rafael ng kotse, inalalayan ito ng ina. Binuksan ang pinto ng bahay para makapasok ang mga ito. Ipalaboratory natin bukas si Rafael. Pero okay ng BP niya, sabi ng doktor. Hinatid ng mga ito ang doktor sa labas matapos din niya magpasalamat. Niligid niya ang paningin sa kabuuan ng kwartong yon. Parang may naidagdag. Ang kama napalitan ng cover, 4 ang unan. Dati dark blue, ngayon light. May konting pink na highlight sa mga sulok. Malamig sa mata ang kwartong yon para sa kanya. Noon ang sofa 2 maliit lang, ngayon may pandalawahan sofa sa paanan at may coffee table malapit sa bintana. Ilang buwan din silang di nakapunta ni Rafael doon dahil sa sobrang busy sa trabaho. Bakit ka nakangiti? Tanong ni Rafael habang nakahiga. Kasi ang ganda na ng kwarto mo. Parang ibang kwarto na tong napuntahan ko. Kwarto? Natin. Dito ka na matutulog kapag umuwi tayo. Ha? Bakit? Gusto mo bang magtaka sila na magkahiwalay pa tayo ng kwarto? Baka magpakasal na si Papa at si Tita Claudia. Aalis na si Malena dun sa kwartong yon. Kaya ipinaayos na ang kwarto mo. Para pagbalik ni Malena may kwarto na siya. Paano kapag nalaman ni Clarice na magkatabi tayong matutulog? Sabihin mo, wala kang pake. Ngunit taliwas ang sinabi nito sa iniisip niya. Wala naman tayong pagsasabihan eh. Nalaglag ang balikat niya sa sagot nito. Ito ba ang ini-expect niya? Bumukas ang pinto. Pumasok ang kanyang mga binan. Paakitin ko na lang kayo ng pagkain kay Judith. Baka nahihilo ka pa anak. Sabi ni Elena. Salamat po. Sagot nila ni Rafael. Ayos ba ang kwarto ninyo? Request ni Daddy to. Nakangiting wika naman ni Luis. Mahal na mahal kayo nun. Kaya nga po naisipan ko na isurpresa na sa ni Lolo kaso umalis po pala. Nakangiti niyang sagot. Ganon ba? Ano? Magpapapayat ba kami ng pagkain? Ulit ng biyanan niya. Wag na po pala, Mommy. May fruits po ba doon? Tinuro niya ang mini ref. Oo, linggo-linggo pinapagalitan ng Daddy ang laman niyan. May kutsilo din dyan. Salamat po, Mommy, Daddy. Tugon niya sa mga ito. Bababa na. Kami, magpahinga kayo na maayos. Bili ni Luis bago sila tuluyan na lumabas. Magbibihis lang ako, paalam niya kay Rafael. Binuksan niya ang isang closet doon, mga punda at kumot naman ang laman. Ayaw na ni Rafael ng walk-in closet kasi daw baka lalong di niya makita ang mga gamit niya. Ang sunod na closet ay mga gamit niya. Katabi to ng vanity mirror na noon niya lang din napansin. Malawak, may malaking salamin sa tabi na makikitang buong katawan kapag nagsukat ng damit. Kumuha siya ng maluwang na t-shirt at shorts. Kumuha rin siya ng underwear pambaba. Hindi naman siya nagbabra kapag natutulog. Bakit yan sinusuot mo? Magsando ka na lang. Request nito sa kanya. Sira ulo ka ba? Pinuno mo ng pasa ang katawan ko, no? Irap niya dito. Napakamot naman ang lalaki sa ulo. Sorry, nang gigil lang. Sagot nito sa kanya. Pumasok siya sa banyo. 2 na ang bathroom at ang tuwalya. May side na para sa kanya. Binuksan niya ang cabinet. May blower at curler. May mga gamit para matuyo or mag-shine ng buhok. Hinubad niya ang suot na gown. Nangiti mamang kiss mark niya. Napailing na lamang siya dahil dito. Nag-half bath lang siya, nag-toothbrush at nag-lotion bago tuloy nagbihis. Tinupi niya ang gown at saka nilagay sa basket. Ang underwear naman niya ay nakasuot na niya at inihanger sa banyo. Ayaw niyang magpalaban ng panty at bra sa mga katulong. Nahihiya kasi siya. Naabutan niya si Rafael na hubad pero naka-boxer. Naparunok siya. Kinakabahan. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama. Ang tagal mo. Nakangiti nitong sabi sa kanya. Papasukin na sana kita eh. Mag-toothbrush ka na. Baliw. Sigaw niya at saka siya nahiga. Kinuha niya ang phone sa side table. May mga messages galing kay Richmond. Naibigay nga pala niya ang numero niya kanina. Kamusta na si Rafael? Nakauwi na kayo? Message ka for update. Nireplyan niya ito. Okay naman siya. Bukas kailangan niyang pumunta sa ospital. Ganun ba? Reply ng lalaki. Magpahinga ka na. Sana sa susunod makapag-date na tayo. Good night. Tumawag ng tuluyan si Richmond.
Gusto ko lang marinig ang boses mo bago ka matulog. Nasaan ba kayo? Tanong niya. Inaya ko ni Clarice mag-bar eh. Sige, ingat kayo. Good night, Atalia. I like you so much. Good night. Salamat. At in-off niya ang call. Di niya mawari kung matutuwa siya o kikiligin. Paglabas ni Rafael, nakangiti siya at hawak niya ang phone niya. Nakapatong sa dibdib. Ano nangyayari sa'yo? Tanong nito. Wala. Binaba niya ang phone. Halika na, matulog ka na. Binuklat niya ang kumot para makahiga na ito. Nagsuot ng t-shirt bago nahiga. Atalia? Tawag nito sa kanya. Inayos niya ang kanyang unan ng mga sandaling iyon. I think I like you. Sabi nito sa kanya. Natigilan siya at napatitig sa lalaki. Ano ang sinasabi niya? Pumasok siya ng banyo. Gulong-gulong isipan niya. Ano nga bang gagawin niya kung sakaling mai-inlove si Atalia kay Richmond? Mapipigilan niya kaya ito? Habang nagtututbrush siya, nakatitig siya sa salamin. Ang gwapo ko naman. Gusto kaya ako ni Atalia? Paano kung wala? Paano kung nakikisama lang siya sa akin? Na kilamo siya pagkatapos magsipilyo. Tumingin ulit siya sa salamin. Atalia, gusto kita. Gusto mo rin ba ako? Nagpa-practice siya. Para habang nakatingin sa salamin. Para napakayabang naman. Ito kaya. Hey, I like you. Alam ko may gusto ka rin sa akin. Naku, para naman ako namimilit nito. Atalia, ay naku, bahala na nga. Paglabas niya ng banyo, nakita niya si Atalia na pangiti-ngiti habang may kausap sa phone. Maya-maya pa niyakap itong cellphone at nagdingning ang mga mata na tumingin sa kisame. Ni hindi man lamang nito napansin ang kanyang presensya. Sinong kausap mo? Tanong niya rito. Binabaan ng babae ang cellphone sa side table at saka ibinuka ang kumot. Mahiga ka na. Kinumutan niya ang babae. Magpahinga ka na at pupunta tayo ng ospital bukas? Ang bata mo ba para ma-high blood? Wala naman sa edad yon. Kung tataas ang dugo mo, tataas talaga. Huwag nang isisi kung saan man. Nagkibit balikat ang babae, tsaka ipinagpag ang mga unan. Abala ito sa ginagawa. Atalia, tawag niya rito. Tugon nito. Di man lang siya nililingon ng asawa niya. I think I like you. Nakatingin siya dito at kita niya para natigilan ng babae dahil sa sinabi niya. You, what? Parang nabingi ito sa pagkakarinig sa sinabi niya. I said I like you. Hinawakan niya ang kamay ng babae. Hindi ako hihingi ng sagot ngayon kung anong nararamdaman mo pero I just want you to know. How about Clarice? I don't know. Napabuntong hininga siya saka hinawakan ng noo at hinilot. Are you okay? Nagmamadaling lumapit to sa kanya at hinilot ang kanyang noo. Thank you, sagot niya rito at saka pinikit ang kanyang mga mata. Ramdam niya ang hagod ng kamay ng babae sa kanyang ulo at noo. Ina-applyan na to ni Atalia ng sunflower oil. Ang bango ng banayad na amoy nito. Okay ka na ba? Medyo okay na, sagot niya. Bumalik na to sa peso nito. Nahiga patalikod sa kanya. Lumapit siya dito at saka niyakap ang asawa mula sa likuran. Naramdaman niya ang pagkaplos ito sa kanyang mga braso. Nanatili na sila sa ganong posisyon hanggang sa makatulog na sila ng tuluyan.